Pang-adobo ka dyan, te? Ha? Pang-adobo. Anong banak baboy? Baboy po. So kaya siguro nawala yung mapa natin kasi alam, laki ng nilagpas natin, no. Sa mga nagtatanong nga pala, no, ng kung paano nagiging setup ko dito sa motor ko, laking tulong na ito kasi hindi mo na kailangan magtali-tali pa. Dito ulit sa butas. Sarap yan, no? Taba-taba, oh. Nakalimutan ko yung niluluto nating tilapia. Iyan. Ayos, ah. Kain tayo. Ayan ang ating pulutan for tonight. Para ka lang si CPR. Itlog maalat na may mga kamatis. Alright, so mumuni-muni muna tayo, no? Ay, ito yung masarap makakain. Alright, magandang araw po sa inyo. So for today's vlog natin, isa na naman pong camping site ang ating pupuntahan. So as of now, andito po tayo ngayon sa Boso Boso, Antipolo. Alright, so time check po is 1:07 PM. So alauna na po ng hapon ngayon at medyo makulimlim, no? Pero okay lang yan, mas okay nga na medyo masama yung panahon para mas adventurous, no? So ngayong araw mag-overnight tayo sa Luklukan Camp dito sa Tanay Rizal. And then based kay Google Map, malapit lang naman na siya. 42 minutes na lang po ang ating babiyahin o imomotorin, no? Alright, so kung bago ka pa lang po sa ating channel, baka pwede mo naman pong may subscribe itong channel natin kung interested ka sa mga ganitong klaseng video. Alright, so tara, right out, let's go! Let's go, guys! Alright, so ang first challenge natin ngayon, guys, is maghahanap tayo ng palengke, no? O bibili tayo ng mga pangluto natin o kakainin natin. Alright, so ang napili kong dish ngayon is adobong baboy, no? Tapos almusal, siguro 2 pirasong itlog, kape at saka tuyo. Then medyo dadamihin din natin yung isasaing nating kanin para sa kinaumagahan meron tayong pangsangab, no? Alright, so here we go. So natatanaw na natin dito yung kabundukan ng Sierra Madre. So dito na po nagsisimula ang exciting part ng mga banking ng Marilake Highway. So dito nga pala tayo sa Antipolo, along Marilake Highway, Marikina, Laguna, Rizal at Quezon. Alright, so based kay Google Map, meron pa tayong 38 minutes time travel, no? Malapit na to, guys. Tsaka pag nandito ka naman na sa Marilake, hindi mo naman na mapapansin yung oras, no? Gawa nga ng makakita ka ng magagandang view ng mga lutiang kabundukan. Ayan, no? At syempre malilibang ka rin sa mga ganito, sa mga banking Alright, so ngayon ang hanap natin is palengke. Okay, actually meron na tayong palengkeng alam doon sa may pagpasok ng Rizal. So tinandaan kasi natin yung palengke na yun nung nakaraang ride natin. So time check tayo, guys, 1:16 PM. Expected natin mga 2:00 baka nandun na tayo sa campsite, no? Alright, so ang daming riders ngayon, kasi nga holiday, walang pasok, kaya siguro madami mga nagra-ride, no? Ayun, dito may palengke na dito. Okay, hanap lang tayo ng paparkingan natin. Ito may palengke na dito. Bili tayo ng pang-adobong baboy, saging. Okay, dito tayo makapark. Pang-adobo ka dyan, te? Ha? Pang-adobo. Anong banak baboy? Baboy po. Ano lang, pang santao lang, mga 1/4. Mahalagang Siguro po, 100. Saan daw? Salaman? Pang-adobo po, tsaka tilapia, no? Isa po, tilapia. Paano kayo, sir? Pang-ihaw po. May uling kayo dyan? Meron po. Ayun, meron.
Dalaway na natin kuling. Sibuyas, bawang, Ano po? kalamansi. Siguro 5 piraso lang. Sa tilapia mo? Ayun po. Nakuha na ata ni ate. Ano pong gawin? Pang-iyo po yan. Ito ko yung Kabla. Ate, mayroon po kayong tuyo? Tuyo po. Opo. Wala. Ha? Hindi po, ikinayin lang po yan. Eh, meron pala sila. Sabi natin, wala. Te, meron ka pala, te. Red pepper na green. Wala eh, pula din. Pula na lang. 25 lang. Tuyo. Te, magkano to, te? Ha? Sabi mo wala eh. 20. Salamat. Alright guys, so ayun, nakapamili na rin tayo ng mga pangluto natin ng pagkain, no? So dito ko na lang siya sinabit. Safe naman siya. So wala naman na tayong problema sa mga condiments, no? Kasi kompleto naman tayo gaya ng mantika, toyo, suka, asin. At saka meron na rin akong dalang bigas. Para mas makatipid, bumili na lang ako ng nagdala ako ng bigas sa bahay. So para makatipid, nagdala ako ng bigas, no, galing sa bahay. Alright, so time check 1:25 PM. So hindi ko alam kung anong lugar na to. Basta ang alam ko Tanay Rizal na siguro to, no. Alright, so based kay Google Map, ang ating babiyahin is 32 minutes na lang. So malapit na to. Yan sa mga mag-ride po ng Marilaki tapos may planong bumili ng mga pangkain or planong mag-overnight, yun na po yung huling palengke, no, dito sa Marilaki. So kung bibili kayo, dapat doon na kayo bumili kasi pagdating sa mga camping site, camping area, eh mahal na yung mga bilihin, no, which is normal lang naman yun kasi nga yung mga binibenta nila is inaangkat pa nila, no, galing sa sentro. Okay, so ito yung isa sa mga paborito kong kalsada ng Marilaki, no? Itong kalsada na to kasi napaka straight na ito. Dito pwede kang tumakbo ng 100, 120, pero joke lang. Nasa ano lang tayo, 60, 70. Tsaka hindi mo magagawa yun kasi pataas eh. Pataas siya. Posible kong pababa. Alright, nga pala sa mga may balak din mag-moto camping na kagaya kong rider, siguro maximum 1,000 na, no, yung pwede nyong i-budget, kasama na dun yung gasolina, no. Kasi ako nagpagas ako ng full tank 250 pesos. So yung gas na yon, balikan na yon, sobra-sobra pa. Tapos gumastos ako ng 350 pesos sa pinamili ko ngayon, tilapia, karne, tas mga pangrekado. So more or less 1,000, no, kasama yung bayad sa camping site na 500. So may bayad nga pala yung camping site dun na overnight, 500. Pagka day tour kayo, 300 lang. So yun, more than 1,000 din pala yung magagastos nyo, no. Depende pa yung kung syempre kung mag-chill ka, iinom ka, bibili ka pa ng ano mo, siguro dagdag na yun. Pero hindi ka naman naabot ng 1,500, no, para makapag-relax, makapag nature trippings, di ba? Oh, good shit na yun guys kung tutuusin kasi sa halagang ganon, eh ma-feel mo na yung nature, no, o mararanasan mo na mag-overnight. Woohoo! Yes sir! Amazing! Woohoo! Woo! Ganda! Wow, banking. Dadaan tayo sa pag-banking natin, ha. Siyempre, di ba? Hirap na. Wow. So, pag nandito ka, dapat yung gulong mo is makapit talaga, no? Eto na po. Dito ako nagagandaan dito sa lugar na to, lalo na pag nadaan ako ng umaga. Yung
ano pa lang yung araw, sisikat sa mga puno. Parang ang ganda eh. Hindi parang, ang ganda talaga. Nandito ka sa lugar na to. Yes sir. So nandito tayo sa Garden Cottages. Ayan, oh. Nature Park. Wow, dami ng pauwi oh. Okay, so landahan na tayo loading. Woohoo! Amazing, Marilaki. So 19 minutes na lang po based kay Google Map. Amazing Lord. Wow, ganda talaga dito sa Big C oh. Amazing oh. Sheesh. Walang hanggang pataas to no. Pataas lang siya ng pataas. Parang Tagaytay lang. Teka lang. Anyari, lumagpas na ba tayo? Oh my god. Nawala yung signal natin sa Google Map. Wait lang guys, ayusin natin to. Alright guys, so here we go. Okay na po yung Google Map natin no? So 22 minutes pa pala yung babiyahiin natin. Ay, teka lang guys, lumagpas yata ako no? Oo, lumagpas ako, gagsti. Eh, sabi ko kakatingin natin ng mga gandang view no? Hindi ko na napansin yung Google Map. So kaya siguro nawala yung mapa natin kasi alam, laki nang nilagpas natin no? Oh my gosh man, 22 minutes. Wait lang kamluklukan. Start natin. Tama ba? So alright guys, so lumagpas siguro ako talaga. Teka lang, balik tayo. Kasi kanina 12 minutes na lang siya no? Tapos naging 22 minutes. Okay, tignan natin try nating bumalik. Wait guys. So tignan natin. Ayun, 14 minutes na lang. Gag, still laki nang nagpas natin. 10 minutes tayo na magpas sa Kaya pala yung Google Map na wala siya na, kasi nagtataka ako. Kahit wala ka ng internet, dapat yung Google Map mo is tuloy-tuloy pa rin no? Yung pala na wala siya kasi lumagpas na tayo. So ngayon 15 minutes ulit yung babiyahin natin. Oh my god. Kaya pala nangyayari na naman. Palagi na lang tayo lumakalagpas. Pang ilang ulit na nangyari sa akin to no? Ito rin eh. Nakituloy nang nilagpas natin. Pero okay lang yan, di ba? May purpose siguro kung bakit nangyari yan. Nag-alibay pa sa no? Katangahan no? Okay, balik tayo. Nagtataka ako kanina bakit nawala yung Google Map natin. Samantalang kahit wala ka ng signal ng data, continuous pa rin yung Google Map. Yung pala si Google Map na yung sumuko no? Kasi siguro wala na siyang maisip na daan pabalik. Kasi usually pagka nagkamali ka ng daan, idadaan ka ni Google Map sa ibang alternative na daanan wala na siyang maisip na daan kasi isang diretso lang kasi itong Marilaki kaya siguro huminto na siya, sumuko na siya no? Okay, so balik tayo dito sa Manukan. 13 minutes. Lagpas na naman tayo guys. Lagpas na naman tayo. Teka lang. Saan ba yun? Dito, kakanan. Ay, kakaliwa. Okay. Kakaliwa pala dito paglagpas ng konti sa Manukan no? Okay, gets ka na. Dito, kakaliwa tayo dito. Doon, sa may kalsada doon. Kakasabi ko lang from time to time tumingin sa
Dito mayroong ano, may wait lang ha. Tignan natin guys ha. Ito dito. Okay, kakaliwa tayo dito. Ah, dito. Dito pala guys, may papasok dito na daanan. So dito, ang dami ng campsite, no? Okay. Nadali rin natin. So, kumaliwa tayo dito paglagpas konti ng Manukan. Alright. Ito may humaharang. May entrance lang po tayong 10 sir. 10 pesos, sige po. Gusto niyo yung ano? Sir, okay lang ba sir? Padikit na lang po ako sir. Sticker ko. Salamat po. Kahit saan po dyan sir. Salamat ma'am. Okay, so here we go. 10 minutes na lang daw sabi ni kuya. So may entrance pong 10 minutes, oh, environmental. Ay, may entrance na 10 minutes. May entrance na 10 pesos. 10 minutes ang putek, no? So sabi niya nasa 10 minutes na lang daw, pero kay Google Map 12 minutes. Okay, so estimate po ng tao yun. Taga dito siya kaya mas accurate yun, no? 10 minutes. Wow, ang ganda dito guys. Wow, ang ganda ng daanan dito, papasok. Amazing. At matarik ang kalsada, no? Dapat yung preno nyo dito is condition. Matarik, lodi, ah. Okay. Matarik siya. Sa video siguro hindi mo mapapansing matarik, pero sa personal matarik siya. Kaya dapat yung preno mo dito tsaka yung engine brake is active talaga. Okay. Opya, op. Grabe. Hindi na tayo nag-engine brake, hindi na. Yan. Yan, tinutulungan tayo ng engine brake. Okay. Alright. Yun, ang ganda dun, oh. Ang ganda dun sa tuktok, oh. Eto. Nire-revolution ko guys para mag-engine brake siya, no? Para kahit pa paano yung preno ko may katulong sa pagpigil ng andar niya. Ayan, oh. Antarik guys, ha. Okay. Traumatic na kasi ako sa ano, sa ganitong kalsada kasi may isang beses nawalan tayo ng preno dahil sa matarik na ano, daan. Okay. Kaya dito nag-iingat ako pagdating sa mga ganito, lalo na may mga ganyan signage, oh. Accident prone area. Okay. Ang lamig ng panahon dito. Siguro ang creepy dito pag gabi, no? Puno ng ano, kawayan, tapos wala kang masyadong makakasalubong na sasakyan. Yan. Okay. So sabi naman ng kausap ko sa page, wala naman daw river cross, no? Accessible naman sa lahat daw ng sasakyan, lalo na sa mga nakamotor. Okay, kaya sa mga plano pumunta doon sa Luklukan Camp tapos nakakotse, panoorin nyo lang po itong video, no? Kasi ipapakita ko na, hindi ko na siguro ikakat dito yung ano, pagpasok ko doon sa campsite para makita rin ng mga naka 4 wheels na nanonood yung road condition. Alright. Nine minutes na lang. So time check tayo guys, 2:05 PM. Dapat alas 2 nandun na tayo, eh. Para, di ba? Ang target ko nga sana 1 PM dapat nandun na, eh, para hindi tayo masyadong gabihin, no? Or
after natin sana mag-set up ng tent natin o shelter, dapat maliwanag pa. Kasi nakaraan ginabi kami, no? Di tayo nakapagpreno dun. So dito may mga pamilihan, may bakery. Ayun, no? Ito na siguro yung pinaka-sentro, no, ng lugar na to. May mga pamilihan dito. Inaalala ko yung itlog baka mabasag, no? Ayan. Ay gagsti, wala tayong ano. Teka lang, wait lang, parang wala akong nabiling sibuyas bawang. Check natin, para sigurado. Mahirap na lumabas. Kumuhulog. Ayun, wala nga akong bawang. Buti na alala ko, nandito pa ako. Balik tayo ulit. Balik tayo bawang. Tapo, may bawang po kayo? Bawang. Ito, meron silang bawang, guys. 1 piraso lang po. Sabi ko dapat may pre-test mo na. Nasabi ko. Salamat po. Okay, so ayun, kabili tayong bawang. Ayan. So ngayon, eto na ang rough road. Dito na po nagtatapos ang sementadong daan. Okay. So kayang-kaya naman siya ng mga naka 4 wheels at mga naka sedan. Ayan. Ang inaalala ko, guys, yung mga naka sedan kasi mababa yung ground clearance nila, no? So dito all goods naman. Patag naman yung ano niya, yung pagkaka-rough road. At kaya naman siya ng mga naka sedan o nakakotse. Alright. Tignan natin sa dulo, hindi natin alam. Dito kayang-kaya. Siguro pinapatag na to ng mga may-ari ng camping site, no, para hindi mahirapan yung mga 4 wheels na bibisita sa kanila, no. Dito, ayan. Oops. Kaya pa rin to ng nakasidan. Ayan. Tsaka check natin kung may nakasidan doon, syempre, para, di ba, ma-prove natin na kayang-kaya nga talaga. So dito sa nakikita ko, kaya naman ng mga nakasidan. Ang inaano kong reference is yung sedan, kasi pag kaya ng sedan, syempre kaya na rin ng mga naka ano, pick up. Ayan, gaya nyo, pick up yan, no? Ay hindi, pick up, hindi pala, SUV. Okay. Ayan. Dito may tindahan pa dito. Oh, may gin, no? Mamaya yan sa akin. Kita nyo yung ground clearance ng nakasidan, di ba? Napakababa. Actually, mababa pa nga to, kaysa sa mga normal na ano, parang naka-lowered siya, oh. Ayun, oh. Di ba? Kayang-kaya niya. Siyempre, nakapunta nga siya doon. Siyempre, kaya niya rin pabalik. Ayun, na-prove na natin, di ba? Na kaya ng mga nakasidan. So, dito kay Google Map, 3 minutes na lang po. Okay. Alright. Opya. Dito marami pang ano, mapagbibilhan, no? Kompleto rin, no? So dito, diretso lang. Okay. Tanay, Clean Green, Santo Niño. Okay, diretso ulit. Dito meron ding daan. Siguro may mga camping site din yan, oh. Pero dito tayo, guys.
Ang dami palang camping site dito sa lugar na to. Ang daming umaano, oh. Labas pasok na mga naka 4 wheels. Ibig sabihin, sana walang masyadong tao dun sa ano pupuntahan namin. Ayun, oh, 4 wheels yan, ah. Ay 4 wheels sedan yun, ah. Pero nakarating siya. Eto na kay Google Map. Alright guys, ito Camp Luklukan, turn right. Eto na Camp and Chill, turn right. Good evening sir, good afternoon po. Camp Luklukan po. Okay po. Nakabook po. Opo, nakachat po ako sa ano. Pero ano, nabasa ko yung ano ito po sabi sa akin, no. Ayun, no. Parang pinapaano po ako ng 500. Ngayon nabasa ko siya, papunta na ako. Ngayon sabi niya, message na lang po pagdating. Ayan po. Message nyo na lang po siya. Kaso nga sir, walang signal. May ano po siya, piso net. Doon po. Sige po. Paano lang po kayo, meron ng kasama ron. Okay po. Salamat sir. So, ayun guys, kailangan nakabook ka talaga kayo, no, para wala lang aberya. Message lang kayo sa page nila. Alright. So ganda dito. Nice one. Good afternoon po. Ma'am, may ano po ako dito sa ano, sa page. Nakabook mo kayo, sir? Opo, bali nabasa ko tong chat niya na ano, yung sa DP. On the way na ako eh. Ngayon asabi daw po niya, message na lang daw pagdating po. Pag nandito na daw po ako. Ay, good. Opo. Saan po ako magbabayad, ma'am? Dito na lang po. Kayo lang po mag-isa, sir. Opo, ako lang po. Lagbook na lang. Sige po. Ay, nakabook po kayo. Tapos ano pong sabi sa inyo, sir, ulit ng... Pag ano daw po, chat na lang daw kayo sa page nila. Ay, Pag nandito na daw po. Dito, ma'am. opo, pangalan nyo lang po. Wala lang po kayo kasama, sir. Abot yan dun, sir. May kailangan kasi punta na po kayo. Okay po. Salamat po. Okay guys, so here we go. Ano tayo ng spot natin? So doon tayo sa may puno, no? So kaya maganda. Dito sa dulo, no? Oh, dito may mga cottage din pala sila, oh. Okay. Pack up na sila ate. Dito tayo sa malapit sa CR. Okay. So wow. Siguro dito tayo, no? Dito siguro tayo. Sa tapat ng ilog. Wala naman sigurong babagsak dito sa taas. Okay. Alright guys, so sa mga nagtatanong nga pala, no, ng kung paano nagiging setup ko dito sa motor ko at paano ko napagkakasya yung mga camping gears ko. So meron tayo ditong Immortal bag sa harap. So dito nakalagay yung mga electronics natin, kaya ng mga power bank, camera, ilaw at mga cables. So dito sa Motowolf bag, dito po nakalagay yung mga camping chair natin, camping table, tent at saka kung ano-ano pa. At dito naman po sa Immortal, sa taas ng ating top box, dito naman po nakalagay yung mga kitchenware natin, yung mga panluto, no? Kagaya ng mga condiments, mga plato, pinggan, baso. So dito naman sa box, dito naman po nakalagay yung backpack natin. Diyan din nakalagay yung mga importanteng bagay, no? So ayun, set up tayo ng ating shelter or tent. So sa mga nagda-doubt kung kaya na nga ba ng mga nakasidan, ayun, meron tayong nakasabay dito na naka-Vios. So pauwi na sila, no? Ayan. So ngayon solo camp ako ngayon dito sa Luklukan Camp, dito sa May Tanay Rizal. No, alas walang tao, wala nang nagka-camping, no, alas pauwi na sila. Tsaka yung mga nakasulubong ko, mga pauwi na rin, no? Kasi nga bukas may mga pasok na. Ngayon, sa mga nagtatanong kung paano ko nga ba kinakabit itong Motowolf, meron lang akong nabiling belt sa Shopee. Ayan. So basic lang siya, no? Ilalak mo lang, tapos ganyan lang, tapos ayun. Tapos nakaano sa bracket. Ayan, dito nakalock siya dito sa bracket ng top box ko.
para hindi siya kumalas. Napaka ano na ito, laking tulong na ito kasi hindi mo na kailangan magtali-tali pa itong belt na to. Ayun o. O ganito siya, doon yung view natin, no. So ngayon guys, papakita ko naman sa inyo yung laman ng Motowalt bag ko, no. So nandito yung higaan ko, martilyo, upuan, tsaka yung ground sheet din para sa loob ng tent. Tapos dalawang timba. Tapos daming laman na ito. Ito yung kumot ko rin. Andito yung aking, actually dalawa yung higaan ko eh, para kung kasama ko yung asawa ko, tig-isa kami. Nandito yung pole, yung ano, yung shelter. Tapos yung tent dito na rin. Unan, nandito rin yung unan ko. At yung lamesa. Ito rin lamesa. Tsaka yung unan din. Dalawang unan ko. So yung bag dito lang muna sa gilid mo. Yan. So nakalimutan ko nga pala mag time check. Dumating tayo dito ng 2:15 PM, no? So ngayon next nating sa setup is yung tent. Ayan. Dito ulit sa butas. Yung problema natin guys dito, may mga pumunta na may mga speaker, no? Ayun. Hindi natin alam kung ano eh, makaka-copyright tayo dito. So baka lumipat na lang tayong pwesto, no? Ayun. So ayun sila yung sa dulo. Lakas ng speaker nila. Buti lang hindi na nila yung pwesto. Yung alright guys, so ngayon lalagyan na natin siya ng cover sa taas ng tent, no? So ito yung cover nya, no? All goods. Yan. Yes sir. So ready na tayo mamaya. Mamaya magluluto na lang tayo, no. Guys, next nating setup tong upuan natin, no? Para kahit paano eh makapagpahinga naman tayo na kahit pa-konti-konti. Ay. Nabili ko lang nga dito sa online, Shopee. So mabilis lang siyang assemblein, para siyang skeleton. Ayan, no. Yan. Ang ganda ng upuan na to kasi ano eh, may sandalan siya. Unlike nung nakaraang upuan ko na maliit siya, tapos hanggang dito lang yung pinaka kaya niyang rest, backrest, no. Ito buong likod mo hanggang ulo abot, no. Ay, sarap magpahinga.
O ngayon mapapansin nyo, ang dami kong power bank, no? Isa, dalawa, tatlo, apat. So may purpose kung bakit marami akong power bank. Malalaman nyo mamaya, papakita ko sa inyo kung saan ko magagamit yung mga power bank na yan, no? So ngayon guys, kunin naman natin yung mga kitchenware natin, no? So nakalagay yun sa immortal box natin. Alright, so nandito yung mga kitchenware natin, no? Yung mga utensils. Ito, nabili ko lang din sa online, Shopee. Ayan. Nga pala, lahat ng mga gamit ko dito, lalagay ko na lang po sa description box. Or itatag ko na lang po yung mga link nila para hindi na kayo maligaw. Or kumbaga, kung gusto nyo umorder din, click nyo na lang sa description. So, alaman na ito. Ayan po. Tapos nakabili na rin pala ako ng mga hanger, no? Ayan, no? Para sabitanan natin ng mga gamit natin, di ba? So gaya na ito, guys. Tapos ito naman yung mga kalan ko. Ito yung napaka napaka laking tipid sa space, no? Kasi ganyan lang siya, oh. Tapos pag binuksan mo, ito yung laman niya, diba? May takore, may kaldero, at may kawali. Ito lang yung problema natin kapag may kasama tayong campers, no? Actually hindi naman sila campers, mga nagiinuman lang sila dyan sa tabi. So may speaker silang malakas, although hindi nyo naririnig kasi naka noise cancellation tayo, kaya medyo mahina na lang yung mga ingay na naririnig ng mic na to. Alright, so ngayon tuloy natin yung setup natin. Then dito naman nakalagay yung mga condiments natin, no? Ayan, napakalaking tulong na ito sa mga campers, lalo na sa mga solo camper tas nakamotor, kasi dito na lahat nakalagay. Meron toyo, ito na yung toyo, mantika, asin, paminta, betchin, magic sarap, suka, kompleto na to. At soy, no seasoning. Ito rin, meron din tayo ditong butane, no? Meron tayong butane, kalan, taba, ano man tawag na term. Ito yung kalan natin, nasa maliit siya na box. Tapos ito, pag binuksan mo, ito siya. Yan, no? Napaka space saver. Ay. Ayan. Ayan. Tapos pit mo lang pa ganun para mag-lock. Ayan. So, testing natin kung tutunog siya. Ayun, di ba? So, natin buksan natin. Ayun siya, oh. So ang yung adjustan na kapoy niya dito rin. Yan, lakas din niya, oh. Ayun nga pala, meron tayong nabiling igniter sa online, no? Ayun, no? Kasi pagka itong gas na to, halimbawa nagluto ka ng kanin tapos pinatay mo, tapos magluluto ka uli ng ibang ulam, tapos pag hawakan mo kasi siya, mainit, no? Hindi, mahirap pindutin. Kasi nga galing siya sa pagluluto ng unang niluto, eh. So ito, bumili tayo na ito. So testing natin, ha. Open natin to. Ayun. Effective. So ngayon guys, overall okay na yung setup natin. Ayan. Maayos na lahat. Tent natin, yung bubong ng tent. So ito, ngayon it's cooking time na, no? So ang lulutuin natin ngayon is adobong baboy tsaka kanin. Tapos mag-iihaw tayo ng tilapia, no? Alright, so ewan ko lang kung pagtripan ko, konting chill shot.
since mag-isa lang naman ako, tsaka pampatulog na rin. Mamaya tignan natin. So habang nagluluto ako, ito guys, oh, ang view ko dito, napakaganda. So ito yung pub ko sa likod. Ayan, diba? So ngayon, habang ano pa, maliwanag pa, no, set up ko na yung mga ilaw para pag medyo dumilim-dilim na, switch on na lang tayo. Alright, so ito yung mga pailaw natin guys, oh. Christmas light. Iikot natin yan sa palibot ng ano, ng pole natin o ng shelter natin. Ngayon guys, diba nabanggit ko sa inyo kung bakit marami akong power bank. So ito yung purpose nan guys, no? So ngayon dalawang power bank ko na yung lalabas natin. Kasi i-connect natin dito sa ating lamp, no? So meron akong mahabang cable type C. Kasi mabilis malobat to eh. Hindi siya tumatagal ng ano, ilang oras. Tapos charge natin dito. Tapos open natin. Ayun, continuous na yung kuryente natin. Ito yung power source niya, power bank. Tapos itong power bank natin na isa, dito natin yan sasaksak. So dito lang siya guys. Nakalapag siya dyan. So ito na yung setup natin. Yan. Solid. Ngayon, meron tayong timba dito. I-give tayo ng tubig, no? Sayang tayo ng ano, ng kanin, tsaka magluluto na tayo ng hapunan natin. Ito lang yung CR nila, napakalapit to. Tapos ito yung tent ko. Ayan, oh. Ito yung CR. Ayan, oh. Pakita natin yung CR. Ito yung loob ng CR guys. Ayan. Gripo, check. Alright. May upuan. Lagayan ng mga gamit siguro yan. At ito yung lababo. So marami siya CR, no? 1, 2, 3, 4, 5, 10. May pambabae tsaka panlalaki, no? So ito yung lababo nila. So napakalaking tulong na itong timba na to, no? Ano kasi siya, pagka halimbawa na medyo malayo kayo sa CR, hindi na kayo pupunta na CR, no? O lababo. I-give na lang kayo, tapos ito na yung gagamitin yung panghugas ng pinggan, panghugas ng kung anong lulutuin ninyo. O ngayon, meron pa tayong isang ilaw, no? Tsaka meron din akong isang mahabang cable type C para continuous yung ilaw natin. Walang lobat-lobat. Ay yung ano, silbi ng power bank ko. Yan siya, oh. Ayan. So, i-clip lang natin dito sa taas para maliwanag. Lakas ng ilaw na to. So ayan guys, medyo maliwanag na yung shelter natin, no? Hindi siya medyo maliwanag talaga siya, no? Itong kaldero na to, naugasan naman namin ito nakarang camping namin. Pero para siguradong malinis, hugasan pa rin natin, no? So ngayon ubusin na natin itong bigas para yung mga kanin na matitira sasangag natin bukas.
Alright, so ngayon prepare naman natin yung lulutuin natin. Dilim na oh. Ang bilis dumilim dito. Iwain na natin yung mga ingredients, no? Ito yung sangkalan. At saka yung kutsilyo. So ito yung kinaganda ng may sabitanan ka dito, no? Talagang yung mga kailangan mong kunin, accessible na. Sinain natin. Ayan. Maririnig mo yung mga tunog ng mga insekto. Kung naririnig nyo yung mga kuliglig, yung mga tuko, ayun o, narinig ba? Alright, ngayon so okay na, no? Iwan na natin yung bawang sibuyas, sili. Then ngayon yung next na gagawin natin is magpapabaga tayo ng uling. So ngayon meron akong griller, wala nga lang siyang patungan, no? Ngayon na pinakano dito, kailangan ko maghanap ng bato para sa patungan ng grill. Ito yung griller ko siya, oh. Ito yung griller ko. Pinasadya ko pa to doon sa weldingan sa amin. Ngayon hanap tayo ng bato, 3 piraso para patungan na ito. Alright. Ito may hollow block. So dito may hollow blocks, no? Mukhang ano tinadhana ka ngayon para gamitin ko Okay na yung sobra, isa sa kapusin tayo ng uling. Yan, paminta. Ngayon meron tayong electric pan dito, gamit natin sa tent, no? Wala tayong pamaypay, so ito yung gagamitin natin. Effective naman siya. Ayan, para lang ano mabuhay masyado yung baga, no? Alright guys, so yun, luto na yung ano natin. Perfect yung luto natin sa kanin. Alright guys, so next natin yung adobong baboy natin. Yes sir. Syempre kailangan natin balawan para malinis. Parang mas maganda kung dito tayo magluluto, no, sa lamesa, para hindi na tayo nakayuko. So, wala tayong sandok, no? Ito na yung gagamitin natin. Pwede naman to. Una natin yung sibuyas. Sibuyas. Okay. Bango ng sibuyas Okay. Next na natin tong karne ng baboy. Oops, parang hindi nila inayos yung paghihiwa, no? Wait lang ang lalaki ng hiwa nila. Ayun, no? Ang haba pa, oh. Tsaka hindi nila, parang hindi natuloy yung hiwa, no? Parang ayun, no? May nakadikit pa siya sa karne. Nakagulat. Ayan, balik natin to. Tapos lagyan na natin to.
Yan. All goods. Oh yeah. Haluin natin maigi para kumalat yung ingredients, no. Tapos lagyan natin ng pampalasa. Lagyan natin ng pepper, asin, ay paminta. Yan. Lagyan natin ng, yung iba nilalagay ito pag mataluluto na eh. Ako lalagay ko na agad. Magic, sarap. Yun lang, parang ano, natuyot na, ano na siya, hindi na to pwede, no. Parang nalusaw siya. Okay lang, may betchin naman tayo dito. Ito, may betchin tayo dito. Ayan. Gisayin na natin. Make sure lang na malambot to, no. Sarap yan, no, taba-taba, oh. Ito yung nabili kong ano, pamunas. Hindi pala siya pwede madikitan ng mainit, no. Nasusunog siya. Fiber pala siguro to, no. Pinagpatuwan ko ng kawali yung kaninang ano, iniwa ko yung baboy, tinanggal ko yung kawali. Sunog, oh. Ting sinaing natin, oh, perfect yung pagkakaluto ko. Sarap. Nakalimutan ko yung niluluto nating tilapia. Balik rin natin. Tingnan natin kung ano, luto na yung side niya. Iyan. Ayos ah. All goods. Ayun guys, lagyan na natin ng tubig, no. Alright guys, so ngayon lagyan na natin ng suka at toyo. Unahin muna natin yung suka. Tansyahan to ah. Wala namang ibang kakain, ako lang. Tapos sabi ng mga matatanda, wag daw muna nating haluin, no, para daw hindi mahilaw yung suka. Okay. At next na natin tong toyo. Okay. Hindi ito matatawag na adobo, no, kung walang toyo. All goods na siguro yan. Lock natin. Tapos lagyan natin ng ano, konting liquid seasoning. Yan. Laking tulong talaga nito, no. Yan, sa mga gusto nito bumili, nasa description lang lalagay ko yung link, no, para at least magamit nyo rin itong mga nabibili ko o nagagamit ko. Gamitin lang natin itong takip ng kaldero. Takpan lang natin. Nga pala, sa mga pupunta dito tuwing gabi sa ilaw ninyo, may mga ganito siya na insekto. Ayun kung anong tawag dyan. Ayun, oh. Parang maliliit na gamo-gamo. Hindi naman siya nangangagat. Pero ang inano lang kasi nito, baka mamaya mapunta doon sa niluluto nating pagkain, no. Sarap. Sakto. May kulang pa. Lagyan natin ng asukal, no. Okay. Ito lang yung mahirap dito guys, hindi ko alam kung ano yung mga nakalagay kasi walang pangalan. Ito asukal, kailangan pang tikman.
para naglalaban yung alat, anghang tsaka yung tamis. Ayun, perfect na. Yan, tapos itong yan din isa sa mga tulong ng timba na yan, guys. Lagayan siya ng mga ano ko, hugasin. Yan. Okay. Sabay-sabay silang naluto ah. Yan oh, perfect yung pagkakaluto. Alright no, so okay na ang lahat. Problema ko na lang guys, isa. Wala tayong tubig no. So ngayon bibili ako dun sa pinaka-reception nitong campsite. Yun nga lang, di ko pwede iwan dito yung ano, mga ulam ko kasi doon may aso no. Tatlo sila doon. Tatlo sila doon no. Ngayon papasok ko muna yung mga ulam ko dito sa tent tsaka yung kanin. Baka mamaya tirahin ng aso eh. Tsaka itong tuyo ko. So bago tayo bumili ng tubig, pakita ko lang sa inyo yung setup ng tent natin pagka gabi. So ito siya. May ilaw ako dito. Continuous siyang ilaw na yan guys kasi naka-charge yan sa power bank. Ito. Tapos ito yung site niya. Tabi ako ng kawayan, no? Nakapwesto. Ganda. Ganda ng setup ko guys. Tapos may pailaw tayo. And then ito naman yung likod ng tent natin. Yan no. Nakatakot nga lang siya kasi dito wala na oh. Madilim na dito, bundok na dito o mga puno. So ngayon punta tayo doon sa reception nila. Wala akong kasama dito ha, sa campsite na to. Mag-isa lang tayo kaya nakakaaning no. Pero all goods lang, challenge to sa atin. Pabili yan ng ano, tubig. Uy, malit lang po. Pang solo lang. Ayan. Magkano yung ganyan niya? 50 pesos. Wala pala, ako lang pala mag-isa ko yan. Solo niya sir. Nakakatakot pa. Di ba nakakatakot dito? Alright, so, chuy, sama ka sa akin. So ayun guys, nasa pinakadulo talaga tayo ng campsite natin no? Ayun no. Uy, diba? Alright, so ngayon finally ito na. Subugan time na. Tara, kain tayo. So itong pinggan pala inugasan ko no para malinis, syempre. Ganda ng pagkakasain ko ngayon ah. Nakaraan medyo ano eh. Hilaw na tutong eh. Ayan, ganda, perfect oh. Wow. So ito na. Tapos natin tong adobo. Hindi ko na lang gagamitan ng ano ah, serving spoon. Ako lang naman kakain eh. Ayan. Tapos buhos natin yung sarsa. Ito yung favorite ko guys oh. Yan. Yan na. So bibigyan ko kayo ng matitinding first bite no. Ito, isang buong hiwa ng baboy. Kain tayo. Sarap.
May mga ano. Balawan natin. Round 2. Fight. Bumibigay yan. Alright guys, so solve na yung dinner natin, no? Dami nakain. Sa ano to siguro, sobrang gutom. Kasi sa biyahe pa lang, ano na nakaramdam na ako ng gutom. Pero mild lang. Tapos nag-set up pa ako ng tent. Ito. Tapos nagluto pa. Kaya siguro nagutom ako ng sobra. Pero worth it naman, no? Yung gutom ko, sobrang busog ako ngayon. So ito ngayon, kalagayan ng lamesa ko. Ayun, mamaya ayusin ko din. Pahinga lang ako konti. Nga pala, meron akong nabiling flashlight sa Shopee lang din. Ang brand niya is Aurashare. Napaka ano na ito, napaka laking tulong na ito, no? So ang ano na ito guys is ilaw, no? Ayan, ano, pwede mo siyang maging lamp, ilaw. Malakas siya, no? Tapos flashlight. Ayan, no? Lakas, oh. Peta ko. Ayan. Well, so ngayon ligpit lang natin tong mga pinagkainan natin, no. Alright, so maganda lang dito, malapit lang ako sa CR, no. So ito ang kanilang lababo. Ayan. Tapos may ilaw dito, alam ko. May switch dito ng ilaw. Saan ba yun? Oops, dito. Dito, ayun, ito. Ayan, maliwanag na. O, yung isa lalagyan natin ng tubig, no. Tapos yung isa lalagyan natin ng mga hinugasan natin. Alright guys, so liguan time, no. Alright. Alright guys, so all goods na tayo, no. Kaligo na tayo. Alright, fresh from the bat na tayo mga idols. Ngayon meron tayong hindi mapapakinabangan na bagay ngayong araw. Ito, nature hike na towel. So hindi ko siya nadala sa CR. Hindi ko na pwedeng kunin dito, nakobad na ako, eh. Ngayon hindi ko siya napakinabangan. So siguro ang purpose na ito is magiging kumot ko na lang mamaya, no. Pero sa mga gustong bumili na ito guys, napakalaking tulong na ito, no. Tuwalya siya, tingnan mo naman yung ano, kung gaano siya kaliit, no. Tapos pag binuksan mo, pak, ayan lang siya, oh. Ayan. Tsaka very absorbent to. Trinay ko na to sa bahay. Tsaka mabilis siya matuyo. Ito yung brand niya, Nature Hike. Ilalagay ko na lang po sa description yung shop link na ito. So ngayon time check tayo, 8:19 PM, no. Siguro ngayon tatanungin ko sila. Dapat pala tinanong ko na sila ate kanina, no, nung nandun pa sa ano, sa lababo, no, kung meron silang tindang gin. Parang hindi na ako doon lalabas sa labasan. Pero tatanungin pa rin natin ngayon. Tapos pag wala, labas tayo.
Pero para mas pabilis, dali na natin yung motor, no? So ayun guys, hindi ko na lang din dadalhin tong camera ko kasi lobat yung ano eh, yung ilaw na ito. Madilim din naman kasi hindi nyo rin makikita. So antayin nyo ako, bili lang ako ng mainom natin Ayun, nakabili tayo ng ating mga pangangailangan ngayon. Ayan tayong piatos. At syempre alam niyo na to kung ano to. At saka tube ice. So ngayon para dito sa tilapia, gawa tayo ng ano no, sausawan. Ayan ang ating pulutan for tonight's. Alright. Siya tayo guys, para mawala yung medyo takot no. First timer, wala tayong magagawa. Let's go. Tapang, Jin. Woo. Pulutan. Nah. Pulutan, tilapia. Lamesa na to. Dahil lahat nandito na, lutuan, basket, sabitan, di ba? At saka ang tatag pa ng lamesa, kahit hindi pantay yung ground, ma-adjust mo yung apat na paa. Kaya pag nagluto ka, pantay yung mantika, yung sabaw, di ba? Good investment din. Based dito sa ano, sa experience ko dito sa campsite na to. Okay naman dito. Yun nga lang, pag mag-isa ka, medyo nakakatakot. Normal lang naman kasi mag-isa ka. Sa mga baguhan lang din mag solo camp, lalo na overnight kagaya ko, na mas maganda kung ano, ito sa isa sa mga ano ko rin, sa masasuggest ko sa mga magka-camp, kailangan buo yung loob mo talaga no, kasi dito ang habol ko talaga dito hindi lang sa video content no, yung experience no, kasi meron tayong hinahangaan na creator din na ginagawa niya yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa. So trinay natin ngayon. Parang nagkaroon ako ng ano, ng achievement. Para sa akin, achievement na to eh. Na ma-survive natin yung isang gabi na mag-isa. And at the same time, wala tayong ibang kasama, no? Ako lang dito sa campsite. So, medyo nakakaaning talaga siya. Tapos, iisipin mo, di ba? Kasi kung walang caretaker, paano pa, di ba? So, ngayon, anytime, iisipin mo, baka mamaya may biglang lumapit. Madaling araw. Tapos ngayon mag-isa ka, syempre iisipin mo yung safety mo rin, 'di ba? Although nandiyan naman yung caretaker, medyo malayo nga lang, siguro nasa 80 to 100 meters. Pero hindi pa rin mawawala sa isip mo yung ano eh, yung doubt o yung ano mo, pag-iisip mo na baka mamaya, 'di ba? Pero buti na nakainom tayo ng konti, syempre para, 'di ba, yung takot natin ay mabawasan. Kasi minsan maaaning ka, may maririnig na parang may naglalakad diyan sa ano. Kasi nasa dulo tayo ng campsite eh. So dito, sa banda dito, bukas ipapakita ko sa inyo kasi madilim na ngayon eh. Tsaka kanina may mga nakapwesto doon na mga magbabarkada, kaya hindi ko na sila o kaya hindi ko na na-video. At saka pala hindi ko rin na i-tour kayo no kanina kasi pagdating ko dito busy rin ako mag-setup ng ano ng tent. Ito. So alam naman natin pagka first time mo lang gagawa, unlike nung nakaraan may mga kasama tayo, may mga tumulong sa atin. Ngayon ako lang talaga yung gumawa eh. Kaya medyo natagalan tayo. Tapos inabutan pa tayo ng magdidilim kahit nakapagluto. Kaya hindi ko na kayo na-tour dito. Bukas na lang ng umaga. At ang maganda dito, buti na lang hindi umulan no. Kasi kung umulan, yari talaga tayo. Lalo nandiyan yung mga gamit natin, ayun no. Sigurado basa yung mga yan. Pero all goods lang kasi para sa akin okay naman tong ito nga palang trip ko, napakatagal na ito. 2023 pa to, ng April. Hanggang ngayon gamit ko pa rin. So, dati na talaga ako nagka-camp, kasama ko yung asawa ko kasi may hilig talaga namin to. Yun nga lang talaga, na-busy kami sa mga alam mo naman sa personal life. Hanggang ngayon ulit nagbabalik ulit tayo. So, sa mga nagbabalak nga pala mag solo camp, try nyo, subukan nyo.
safe naman kasi camping site naman siya, hindi naman siya raw camping. Try nyo lang kasi dito talagang feel na feel mo yung ano, yung connected ka sa nature, no? Kasi ayan, nasa ilalim tayo ng punong kahoy tsaka kawayan, tapos naririnig natin yung agos ng ilog, di ba? Yun nga lang, mag-isa tayo pero at ano na to sa atin, pang boost mismo natin sa sarili natin, di ba? Para dumating man yung time na mag-isa ka, alam mo na yung pwede mong gawin, di ba? So anong connect nun, di ba? Connect nyo na lang. Alright, so medyo may amas na tayo ng konti, pero okay lang yan, ganun talaga, para makalimutan natin, no, yung mga iniisip-isip natin. Tsaka nga po pala sa mga magka-camp no, na solo camp, siguro sapat na yung ano, yung 1,000 pesos budget, no. Siguro worth it na yun kung ikaw naman loaded na sa trabaho, may iniisip na problema, tapos nag-aaway pa kayo lagi ng jowa mo or asawa mo. Siguro it's time din para sa sarili mo, no. Gaya na itong ginagawa ko. Although hindi naman kami nag-aaway ng asawa ko, goods na goods kami. Pero para sa akin, yung 1,000 pesos, okay na yun. Para sa sarili mo, unwind din, mag-isa. Gaya na itong ginagawa ko. Actually, kaya lang ako nagbibideo-video ngayon para may makausap ako, no? Para kausap ko kayo. Para iisipin nyo na kasama nyo ako dito sa camping na to. Kasi, wala, boring. Hindi naman boring, kumbaga, maaaning ka kung ikaw mag-isa, wala kang gagawin dito or magsa-cellphone ka. Kaya ngayon nagsasalita na lang ako. Kaya ang iniisip ko or mindset ko na may kausap ako, kayo. Ngayon, kung ang iniisip mo is yung budget, 1,000 pesos pwede na kung galing kang Metro Manila, no? Kasi ako from Quezon City, nagpagas lang ako ng worth 200. Balikan na yun, ha. Meron pa nga akong 5 bar eh. Pero sobra-sobra na yung 200 ko sa gas. Tapos yung pinaka ko dito is 500. Entrance o overnight. Tapos may 300 pa, 'di ba? Nag-exist ako ng 1,000 pero hindi naman naabot ng 1,2 or 1,3. Pero all goods na, 'di ba? Kung ganito naman, parang masaya ka naman sa ginagawa mo. Kasi ako, bago pa mag-pandemic or pagtapos ng pandemic, hilig ko na talaga mag-camping. Hindi ko nga lang nabibideo-video. Ngayon lang ako nagbibideo-video eh. So ngayon, kung para sa'yo, worth it na yun. Sabihin natin sa isang buwan, isang beses ka mag-camping. Tapos unti-untiin mo yung mga gamit. Unahin mo syempre yung tent, yung tarp, lamesa, upuan. Madali na lang yan kung meron kang Shopee Spy Later. Hindi, joke lang. So yun guys, buti na lang meron ditong aso na isa pa na lumapit na. Isa kanina, ito kasi isa mailap. Ay, ito, lumapit sa akin, no. Uy! Ano mo? Diba? Alright, so ito halos mauubos na natin. Kaya medyo tumatama na talaga, no? Yung tama na itong gin na to. So ngayon, no, siguro hindi naman siguro sinasadya na umabot ka sa part ng video na to, no? O siguro may purpose, no, kung bakit ka umabot sa video na to. So ngayon, tahimik lang talaga. Maririnig mo lang dito yung lagaslas ng agos ng tubig, yung huni ng mga insekto o kuliglig, kung ano man yan. So minsan kasi sa ganito katahimik mo maririnig yung mga bagay na hindi mo naririnig sa pang araw-araw dun sa city, no, o sa syudad. So kung ikaw ay umabot pa sa video na to tapos gusto mo lang mag-relax, tapos pakiramdam mo na parang wala ka ng pag-asa, di ba? Kaya napadpad ka sa video na to para makalimutan yung mga problema. Alam mo yun, kahit na gaano tayo kasipag, gaano tayo kabait, may mga araw talaga na hindi sa atin kumakampi yung pagkakataon, no? Yung hindi sa atin kumakampi yung tadhana. Yung akala mo na okay ka tapos maya maya may problema na naman. Yung tipong paulit-ulit na lang. Pero ngayon na-realize ko habang nagsosolo camping ako ngayon, kagaya kanina no, nagpapabaga ako ng uling, nagsimula sa maliit na baga hanggang sa lumaki, hanggang sa hinayaan kong hindi paypay na halos mamatay na yung baga, di ba? Tapos tinutukan natin ng electric fan para talagang mabuhay yung baga niya, no? Kaya doon ko na-realize na habang binibigyan mo siya ng tiyaga, doon mas lalong lumalakas, no, yung baga, di ba? So alam mo yun, maliit na bagay na kung iisipin mo, kung bibigyan mo ng tiyaga o effort, di ba? Mas lalong
tumitibay o lumalakas. So ganun din naman tayo bilang tao, wala namang instant na pagbangon, di ba? At wala ring instant na pag-asa. Pero habang pinipili mong bumangon kahit mahirap at kahit mabagal, may progress yan. Alam mo idol, hindi mo naman kailangan maging okay kaagad eh. At hindi mo rin kailangan magpanggap ng malakas. Ang importante, hindi ka bumibitaw, no? Kahit isang maliit na hakbang lang today, sapat na yun, Lodi. Minsan kasi yung problema, masyado tayo nagpapadala sa pressure ng mundo eh. Guys, pasensya na, medyo may amats na kaya ganito na tayo. Ganito talaga tayo pagka medyo tinatamaan. Lalo na, nagsosolo lang tayo, medyo umutero ng konti. Pero all goods lang para naman sa ating lahat, to. O para sa'yo kung meron kang pinagdaraanan. Alam mo yun, nasa 30 plus ka na. So, dapat ganito na ako, dapat successful na ako. Dapat ganito na yung tinatahak ko, masaya na ako sa bagay na ginagawa ko. Pero ang totoo nun guys, wala namang oras ang pare-pareho eh. Porket nakikita mo sa ganito, sa ganyan na okay na sila sa estado ng buhay nila. Tapos ikaw, nagpupursige, nagtsatsaga, nagsisipag, pero halos walang progress. Okay lang yun. Hindi naman tayo pare-parehos ng landas na tinatahak, diba? Alam mo yung successful ng iba, timeline nila yun eh. Kumbaga meron tayo sariling timeline. Ikaw may oras ka rin para sa timeline mo. Hintayin mo lang yun. Tsagaan mo lang. Ako wala pa ako sa successful talaga na buhay ah. Meron pa rin ako mga struggle na pinagdaraanan buwan-buwan. Kaya kung kagaya mo ako na pagod ka na, magpahinga ka, mag-unwind ka. Tuklasin mo yung sarili mo, hanapin mo yung sarili mo kagaya na itong ginagawa ko, di ba? So tao ka lang din, kailangan mo rin magpahinga. Baka nakakalimutan mo, hindi ka robot. O ngayon mag-ipon ka ng lakas para sa susunod mo na laban at mag-isip ng mga bagay na pwede mong gawin para sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Kagaya na itong ginagawa ko, di ba? Tandaan mo idol, hindi ka naglalakad ng mag-isa sa dilim. Ako, ikaw, kahit yung mga ini-idol mo, mga artista, mga creator, lahat yan may mga struggle sa buhay. So hindi lang nila sinasabi online kasi hindi naman lahat ng bagay pwede mong i-post eh. Hindi naman lahat ng bagay nag-aaway kayo ng asawa mo, ng magulang mo, papost mo. Hindi dapat ganun, di ba? So lahat tayo may kanya-kanya tayong battle sa buhay, di ba? Pero alam mo yung pinakasikreto doon, huwag kang susuko, tuloy mo lang, di ba? Kumbaga yung iisipin mo, yung mga nangyayari sa buhay mo, nakasulat na yan eh. Nasa sayo na lang yan kung paano mo lalagpasan yan, syempre. Tsaka wala namang binibigay na challenge si Lord na hindi mo kaya lampasan, di ba? So kung ngayon, kung ikaw ay lugmok, pagod na sa buhay, pagod na sa trabaho, stress na sa kamag-anak, sa asawa, sa kung ano man. So gusto ko lang maalala mo na may mga bagay pa sa future na hindi mo pa nakikita pero naghihintay na sa'yo. Huwag kang susuko. At may mga taong magiging proud sa'yo sa lahat ng mga pinagdaraanan mo at sa mga nagawa mo. At may mga version pa sa sarili mo na mas malakas pa kaysa sa ngayon. Basta kapit lang idol. Tuloy lang, hindi pa tapos yung kwento mo. Okay, salamat sa pakikinig ha. Siguro ito na yung purpose kung bakit ka umabot sa video na ito. Andito lang ako. Comment ka lang dyan. Pwede kitang tulungan sa mga pinagdaraanan mo. Pwede mo ako makausap. Alright guys, so konting update lang no. Ngayon, ang lakas ng hangin. Tapos medyo umaambon o ulan. Ewan ko, uambon ba to o ulan. Ngayon, ito yung masarap sa pagka-camping eh, no? Yung maririnig mo yung lagaslas ng o yung patak ng ulan dito sa bubong natin, no? Sarap lang pakinggan. 'Di ba? Parang sobrang refreshing, sobrang nakaka-stress free. Tapos yung tipong parang wala ka ng problema, no? Parang ito na lang, nandito ka. Wala kang ibang iniisip. Ang iniisip mo lang kung may mga lalapit sa'yo dito na medyo masamang tao. Hindi, joke lang. So ngayon, ready lang natin yung higa natin, no? So ngayon, nahangin na lang natin siya. Para ka lang nagsi-CPR. Kaya sa mga gustong bumili, drop ko na lang o lagay ko lang po sa description yung link. And ito guys, maluwag pa, no? Yung tent natin, ito yung higaan natin. Ayan, tas ito yung space natin pa, no? So para sa mga gamit, may mga space pa tayo. Ayan, no? May mga space pa tayo. Komportable siya. Kailangan mararamdaman mo yung comfort, no? Hindi mo mararamdaman yung tigas. Kailangan para ka nasa kama, nasa kutsyon. Ano pa tayong unan?
Kaya talagang mas komportable no, yung pagtulog natin. Ayun, maraming salamat sa inyo. So, see you tomorrow, no? Good night po. And peace out. Doon sa tayo bukas. God bless. Pray kayo bago matulog, ah. Ayun, good morning. Sarap ang tulog natin. Lamig kagabi. Time check, 8:15 AM na, no? Ngayon, ang lamig pa rin. Tapos puro pag ngayon, no? Pinaka-goal natin ngayon is gawa tayo ng almusal. Nakalimutan kong bumili ng kape pala. Kaya maganda talaga kung ano, ilista mo na sa papel, may mga kailangan eh. So, wala akong kape ngayon. Ayun, kung lalabas ako, umuulan, siguro ipagpapaliban ko na lang muna yung kape. Sarap sana magkape sa gantong lugar, tsaka gantong panahon, no? Ay, sayang. Pero okay lang, luto tayo ng almusal. Ang almusal ko ngayon is prinitong itlog, tsaka itlog na maalat. Lalagyan natin ng kamatis, tapos sangag tayo ng kanin. Tara. Bago tayo magluto, no, pakita ko lang pala sa inyo yung kalagayan ngayon ng shelter natin. So, ito siya. Ngayon, pagka umuulan, talagang diretso dito, no, sa baba. Yan sa tent natin. Ang kagandahan kasi dito sa ano natin is talagang sure na waterproof, no, yung tent natin. Ito naman sa likod. Ang lakas ng hangin kagabi pero kinaya niya, no? Matibay rin pala yung pagkakagawa ko. Ayan. Iba rin talaga yung may ganito, no? Talagang yung ano niya, yung tindig, hindi basta-basta bumibigay. So, ito yung sa gilid. Ganda talaga ng setup ko. Nasa gitna ako ng dalawang puno ng kawayan. Ayun, no? Puno ng kawayan. Puno ng kawayan. Tapos ayan. Galing. Tapos ito sa kabila. Ang ganda. Ayan. Nga pala ito yung kalat ko, guys. Hinangin to. Ayan. Mamaya kukunin ko yan. Tapos ito. Galing ng shelter ko ngayon. Parang pro na, no? Beginner lang yan, joke. Ayan.
Ito yung harap ng tent, tapos ito yung view ng tent ko. 'Di ba? Napakaganda. Ang ganda, guys. Sarap ng ganito, no, gigising ka tapos ganito yung makikita mo, no? Ayun, no? Oh, my gloves, man. Napakasarap lang talaga. Kaya sa mga may balak na mag nature trippings, gaya na itong ginagawa ko, testingin nyo na. Magugustuhan nyo, promise. Sa una, mahirap. Pangalawa, medyo okay. Siguro sa mga susunod ko natin na camping, baka basic na lang yan, no, sa akin. Unahin nating i-prepare yung itlog na maalat, no. Lalagyan natin siya ng kamatis, kalamansi, tsaka asin. Iwalan tayo ng kamatis. Itlog na maalat, no. At pala, dinalawa ko na tong itlog. Baka kulangin sa akin. Kalamansi. Mas konting asin. Next naman natin is yung sinangag, no. Okay. So ito yung kanin kagabi, oh. Madami-dami siya. Tapos gasa natin. Ang dami pala na itong kanin na to. Oh. Maubos ko ba to? Sarap pakinggan ng patak ng ulan. Lagyan natin ng mantika. Tapos igisa na natin ang ating bawang. Ayan. Bango. Sundan natin ang kanin. Hindi ko siya uubusin. Hindi ko maubos kasi ito. Ayan. Para mas masarap, lagyan natin ng isang pirasong itlog. Yan. Nabilog yung dilaw. Gawin natin siyang chowpan. Lagyan natin ng konting paminta. Konting-konti lang. MSG. Konting-konti lang din. Nice. Yun, okay na siguro to, no? Alright, tabi lang natin. Okay. Ng mantika. Nice one. Lagyan natin ng asin. Maganda malasado para mas masarap. Iyan.
Yan na. Okay na to. Grabe no? 5 piraso, 20. Ay, 4 na piraso, 20 no? So, mura na rin. Talaga yung comfort food ng mga Pilipino, tuyo. Hindi talaga mawawala to sa ano, bucket list. So, lagay na natin dito. Yan no? Ito ang ating sinangag. Parang Java rice siya eh, no? Yan na. Di ko alam kung magkakamay ako, magkukutsara eh. Parang ang sarap magkamay, no? Yan, kain tayo guys. Grabe, napakasolid ng breakfast natin, no? So, makain ako. Tapos ito yung view ko, no? Ilog, tsaka puno ng kawayan. Ang ganda. Nakaka-relax. Makain ka, tapos ganyan yung view mo. Wow. Sobrang refreshing talaga. Sino kaya naka-invento ng tuyo, no? Sabi mo. Partneran mo pa ng ano, itlog maalat na may mga kamatis. Alright, so mumuni-muni muna tayo, no? Ay, ito yung masarap makakain. Oh my. Pakinggan nyo yung ano, yung patak ng ulan. Nakaka-relax. Ngayon time check tayo. 10:05 AM na, no? Bilis ng oras, nasobrahan tayo sa ano, sa pagre-relax. So ngayon, umpisahan ko ng hugasan tong mga kinainan ko, tsaka yung ginamit ko. Tapos unti-unti na natin yung ano, mga gamit. Para siguro by 11 AM. Ewan ko kung 11 tapos na ako. Alis na tayo. Alright, so ngayon hugasan ko muna to. Balikan ko kayo mamaya. So ngayon guys, okay na no. Napaghugas na tayo. Ngayon gusto ko sanang i-tour kayo dito sa campsite. Yung nga lang umuulan eh. Pero ito siya, malawak yung grass niya. Pwede kayo mag-camping dyan kahit saan. Tapos hanggang dito, no? So, dito nga pala sa dulo, guys. Dito ko nga pala, ito yung sinasabi ko kagabi, no? Yung pwesto dyan, ilaw. Hindi ko alam kung campsite yan o resort or ano man. Pero parang hindi eh. Parang abandon ano na siya eh, no? Tapos, pinupunta na lang siya ng mga gustong tumambay dyan. Good spot din siya kung tutuusin. Ayun, no? May boundary na dyan eh. Tapos ayan na siya. Tapos ito yung ilog. Tapos may malaking puno ng kahoy dito. Ganda. Alright, so okay na. Nakapag-pack up na tayo. Grabe, ang tagal ko natapos, oh. Mag-iisang oras siguro. So ito, ano na yung motowala bag natin. Tsaka sa top box natin yung Immortal. So ito. Naka-waterproof naman siya lahat. So ngayon, ito na lang yung ilalagay natin sa ilalim dito. Sa ating footrest, no?
Kanina, hindi ko na ipakita sa inyo yung pag-angat ko. Hindi pala naka-record tong video natin, no? So, ngayon dito, kaya naman siya, no, ng mga nakasasakyan or mga nakamotor if ever na pupunta kayo ng maulan, no? So, sa sitwasyon na to guys, okay naman kasi nagtambak sila ng mga bato-bato no? Para if in case na umulan, hindi ganun kumbaga hindi ganun kadulas yung lupa, no? Ayun, no, may mga bato-bato. Tama lang din yung ginawa nila para syempre sa safety na rin ng mga guest nila, no? Mahirap na, papunta ka pa lang nadulas ka na. So dito nakababa lang yung paa ko, no? Pero wait lang, i-ano lang natin tong tripod natin para komportable yung pagdadrive natin, no? So pag nandito ka talaga, dahan-dahan lang, no? Dahil nga hindi sementado yung daan. Tapos syempre yung tendency o yung posibilidad na madulas ka, no? Yung mga taga dito, basic na lang sa kanila, oh. Tignan mo. Mga sanay na yun, eh. Kabisado na nila yung kalsada. Pero tayo, since may mga dala rin tayong mga mabibigat, syempre dahan-dahan lang tayo. Tsaka mahirap na, no? Malayo pa tayo. Okay. So ayan, no? May mga sasakyan pa. Siguro mga day tour yan. Ay hindi, overnight. Kasi ano oras na pala, alas 12 na eh. Okay. So pag nakasemento na alright, so pag sementado na yung daan, o siguro kung nasa highway na tayo, no, end na natin tong video. And ayun nga pala guys, maraming salamat sa inyo, no, sa mga umabot sa part ng video na to. Napaka solid nyo. Tsaka pansin ko 90% ng viewers natin is nagmumula sa television, no? Doon sila nanonood. 10%, 5% nasa cellphone, mobile. Pero 90% nasa TV. Napakalaking ano nun, factor sa akin kasi pag sinabing TV is television, posible na family time. Tapos nanonood pa karamihan is bandang 6 PM hanggang 10 PM. Ibig sabihin, yun yung pahinga ng pamilya, eh. It's either dalawa, tatlo yung nanonood or buong pamilya, no? Kaya kahit mababa yung viewers natin, maraming salamat pa rin po sa mga patuloy na nanonood. Alright, so sa mga gamit po na nakita nyo sa video, sa camping gear natin, lahat po yun is ilalagay ko sa description. Or sa mga naka-mobile phone, click nyo lang yung screen, lalabas po yung product dyan, itatag ko na lang po, no? Okay, so ito, grabe. Ayun. Actually, hindi naman siya madulas, no? Huwag ka lang dadaan sa pure na putik. Kasi ano siya, eh, purong bato-bato, eh. Ayun, no? Kaya't hindi mo maano yung dulas. Depende na lang siguro sa driving skill, no? Tsaka sa gulong ng motor mo, no? Huwag ka lang din dadaan sa bato na malaki, baka dumulas ka dun. Okay, siguro tansya ko nasa 200 to 300 meters tong rough road na to. Ayan. Alright. Ayun na, Rusi. Dumudula sila. Kita nyo yun guys, dumudula sila, no? Okay, basa na yung camera natin. Okay. Alright. Ayun. Nice one.
rough road pa rin pala. So makikita nyo talaga dito, no, yung kondisyon ng daan dito. Kaya maganda din sa mga balak pumunta dito is mapanood nyo rin yung road condition pagka naulan, no, para at least hindi kayo ma-surprise, no. Kasi may mga nakasabayan ako dati na naka 4 wheels tapos naulan, may mga nag-back out talaga, no. Hindi nila isinaalang-alang yung isinaalang-alang nila yung ano, yung safety rin ng kanilang sasakyan. Kasi mahirap nga naman mamaya yung bumper mo is tumama, no, o sumabit sa lubak. So ito, ayun, nakikita ko na yung sementong daanan. Ayan. Alright, so dito na nagtatapos ang video na to at dito na rin nagtatapos yung rough road. Again, maraming salamat po muli sa mga sumubaybay. And baka po pwedeng may like itong video and subscribe na rin itong channel kung interested ka sa mga ganitong klaseng video. Yun, maraming salamat po muli. Peace out and God bless.